Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International throughout Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong Resilience Despite Trials in the Church. Ang ating pong teksto, John chapter 16 verses 33. This is intended for September 21, 2025 sa ating pong radio broadcast dito sa GMA DWRA Barangay 92.7 broadcasting from Baguio City. At ito pong programa ay every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Kung kayo po ay mga radio listeners, ang aking pong telephone number sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. Kung may questions pa kayo, request, you can communicate with me sa mga numbers na yon. At ito ay nakalagay po sa ating YouTube channel and usually it is advanced for about 2 or 3 days before this is broadcast sa radio. Ngayon, pag-usapan po natin yung ating subject matter na pinamagatan kong Resilience Despite Trials in the Church. Resilience po, mamaya bibigyan natin ng kahulugan niya. But the word resilience means yung patuloy na naglilingkod sa Panginoon bagamat maraming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Babasahin ko po ang ating teksto. Sa book of John, chapter 16, verse 33, sabi ng Panginoong Jesucristo, "In this world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga kapighatian o kalungkutan, subalit magalak kayo o matuwa kayo sapagkat tinalo ko ang sanglibutan. John chapter 16 verse 33, yun po yung King James Version ng Tagalog o Filipino. Now our Lord Jesus Christ warned His disciples that, sabi niya dito sa verse 32 ng John chapter 16:32, "You will be scattered, each to his own, and you will leave me alone." Kayo ay magkakawatak-watak at magkakanya-kanya kayo. At iiwan nyo ako, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles. Subalit ako ay hindi nag-iisa sapagkat kasama ko ang aking Ama sa langit. This warning, brothers and sisters, happened when the church in Jerusalem was greatly persecuted. So naganap ito nung panahon ng tinatawag nating mga apostoles or first century, unang siglo, nang ayon sa Gawa Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 4, ay nagkaroon po ng matinding pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem. At nang namumuno po doon sa pag-uusig na yon ay si Saulo, at later doon itong si Saulo naging Apostol Pablo. So, dahil sa matinding pag-uusig ng mga Hudyo, ang mga Hudyo po, hindi po sila Kristiyano. Ang sinusunod nilang reliyon ay Judaismo. So, nagselo sila. Sabi, dumarami itong mga Kristiyano nito, tagasunod ni Kristo. Hindi naman totoong propeta itong si Kristo, sabi ng mga Hudyo. So, inusig po nila ang mga Kristiyano hanggang nakarating si Apostol Pablo or si Saulo doon sa Syria, Damascus, at nagsipagtakas po itong mga Kristiyano, mga alagad o disipulo ni Kristo sa iba't ibang lugar, Samaria, Judea, at ang iba po ay nakarating pa sa Syria, sa Damascus. So sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, may 3 pong parte ng leksyon ng ating pag-aaralan. We shall study how to be resilient despite trials within the Church of the Lord. So magkakaroon po tayo ng pag-aaral kung paano maging matindi ang pananampalataya at pagiging Kristiyano, bagamat sa loob mismo ng iglesia ng Panginoon ay may mga pagsubok na dumarating. Hindi lang po sa labas. Nung panahon ng mga apostoles,
Ang problema na yung mga tagalabas, mga hindi Kristiyano, ang umuusig sa kanila. Subalit sa ngayong kapanahonan at kahit noong kapanahonan ni Apostol Pablo, meron ding tinatawag na kapaghatian, pagsubok, at mga tinatawag nating katiwalian sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay pag-aaralan natin ngayon kung ano ang magiging reaksyon ng isang Kristiyano kapag nakatagpo siya ng mga pagsubok, kapigatian sa loob mismo ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So number 1 po na pag-aaralan natin, the biblical meaning of resilience in the local church. Ano po ang kahulugan ng salitang resilience sa English sa iglesia? Number 2, trials within the local church, the causes and effects. Yung mga pagsubok, mga kapighatian at kalungkutan sa loob ng iglesia, ano po ang mga dahilan at ano naman yung epekto. Pangatlo, resilience is the way to face trials within the church. Resilience, ang pagiging matibay, ay siyang pamamaraan para maharap natin ang mga problema sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, brothers and sisters, we are talking about problems within the church and how you can survive as a Christian, as a follower of Christ, kung nakakatagpo tayo ng mga problema sa loob ng iglesia mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Let's now go to the meaning of resilience. Primero po sa English, bibigyan po natin ng translation o pagsasalin sa wikang Pilipino. Well, the biblical meaning of resilience. Number 1, the word resilience come from two Latin words, re and re, which back and to jump or leap. So literally it means to bounce back. Parang ikaw ay itinapon, babalik ka. Sa halip na itapon ka at doon ka lang manatili, ikaw po ay babalik. You will bounce back kung paano ka makabalik. So yun po ang ibig sabihin ng salitang resilience. Well, the word resilience is associated with withstanding shock. Na-shock ka. Bigla kang nagulat. At kapag siyempre nagulat ka, hindi mo alam yung gagawin. At kung makabalik ka na sa dati mong forma, dati mong pamamaraan ng pagkaupo o pagkatayo, at hindi ka gumive up, hindi ka sumuko, yun pong ibig sabihin ng resilience. Nagkaroon ka ng problema, pero nabalik ka sa dati mong forma na kayang-kaya mong harapin kahit anong problema. Yun po ang ibig sabihin ng resilience. Well, the Bible describes resilience in battle terms. So sa Biblia, kung babasahin natin yung Book of Proverbs chapter 24 verse 16, 15 and 16 actually, sabi ni Haring Solomon, kawikaan, though the righteous will fall 7 times, they will rise again. So kapag ang isa daw matuwid na tao, pinagnakawan mo man, kayang-kaya niya bumalik kahit 7 beses siyang mabuwal o madapa. So yun po ang ibig sabihin ng resilience. Halimbawa, tumatakbo ka sa oval, sa atleta ka, gusto mong matapos yung 400 meters, nadapa ka ng 7 beses, tumayo ka pa rin. Yun ang ibig sabihin po ng salitang resilience. Okay. Now, one graduate professor described resilience as spiritual immune system. So isa pong profesor sa universidad, ang sabi niya sa word na resilience sa wikang Ingles, ito raw yung spiritual immune system natin. Ito yung panglaban natin sa anumang uri ng pagsubok sa spiritual na pamamaraan. Ulitin ko, resilience is a spiritual immune system or the ability to bounce back. In other words, itinapon ka dun sa malayo, nakabalik ka naman. Para kang na-eject sa iyong upuan, pero nakabalik ka. Yun po ang ibig sabihin ng resilience. So the power of coming back or returning to your new position or old position is called resilience. Resilience is also the strength of character when seeking justice or serving others in the church. So, kahit may problema ka, tuloy-tuloy ka pa rin, lalo na kung
naapi ka at gusto mo magkaroon ng tinatawag na katarungan at gusto mo ring magpatuloy na magsilbi o maglingkod sa kapatiran sa loob ng iglesia, yun po yung sinasabi ng resilience. In other words, hindi sumusuko. No surrender. Okay, yun pong ibig sabihin ng resilience. Sa palagay ko, nabigyan na natin ng magandang kahulugan po yung salitang resilience sa wikang English. Now, let's go to the second subject matter, the second part of the lesson. Trials within the local church, what are the causes and effects? Sapagkat ang iglesia po ay hindi naman perpekto, although ang nagtayo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo, perpekto po siya, ang ideal church dapat perpekto. Subalit, dahil sa ang komposisyon ng lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo ay mga tao, magkakaroon talaga ng problema sapagkat hindi naman perpekto ang tao. Although we're all forgiven by the Lord Jesus Christ, we still have what you call, sinasabi nating besetting sins. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng problema. So, what are the causes of trials within the church? Ano po yung mga dahilan kung bakit nakakaroon ng problema sa loob ng iglesia? And dapat magiging resilient. Matibay tayo para lumaban sa lahat ng uri ng pagsuko. Number 1, loyalty to preachers or leaders. Ang problema ng mga iglesia ngayon, ng lokal na iglesia ng Panginoon, ang loyalty nila, ang kanilang katapatan ay hindi sa Panginoon Diyos. Kakaroon sila ng katapatan sa mga namumuno sa loob ng iglesia, to the elders, deacons, and others. So, there is a problem of loyalty to preachers, of leaders. At ito pong problema na ito ay hindi bago sa ating kapanahonan. Ito po ay binanggit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11 to 13. Ano sabi ni Pablo? There is disunity. There is division among you. Because some say, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Christ, I am of Peter. So, nung panahon na yun, ang mga Kristiyano sa Corinto nakakaroon po ng problema. Sabi ng isa, ako ay tapat kay Pablo. Ako naman ay kay Pedro. Ako naman ay kay Apollos. Ako naman ay kay Kristo. So, sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ba ay nahahati? Nabiyak ba ang iglesia kaya't ang inyong loyalty o katapatan ay napunta sa kay Pedro, sa kay Pablo, sa kay Apollos at sa kay Kristo? Tayo po ay isa lamang dapat, kay Kristo. Now, according to the Apostle Paul, sa kanyang mensahe sa mga elders o sa mga matatandang miyembro ng iglesia, in other words, the officers, the old officers of the church in Ephesus, na kinausap niya nang nandun siya sa Milito, papunta na siya ng Jerusalem. Acts chapter 20 verse 30, sabi ni Apostol Pablo, from among you will rise leaders speaking perverse things to draw away disciples from the church. So, mula sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, ay may lilitaw na mga tagapagturo na magsasalita ng mga kasinungalingan para akayin yung mga disipulo o lingkod papunta sa kanila, malayo papunta sa another iglesia o doon sa grupo nila. In other words, nagkaroon ng tinatawag na division, paghahati-hati ang mga namumuno sa loob ng iglesia. So that's very possible. Hindi lang sa loob ng iglesia, pwede sa loob ng tahanan, pwedeng sa isang gobyerno. Nangyayari po yan. Well, of course, kung babasahin po natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 8. Napakahaba po ito, pero pahintulutan niyo po akong basahin itong sinabi ni Apostol Pablo, ikalawang Timoteo kapitulo 3 talatang 1 at 8. Medyo mahaba po ito, kaya pakinggan po niyo mga kapatid ang pagbabasa nitong sinasabi nating sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo kapitulo 3 talatang 1 at 8 hanggang. Dapat mong malaman, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang,
walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sabi ni Pablo kay Timoteo, may ilan sa kanila nagagamit ng panliling lang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi nila maunawaan ang katotohanan. At tulad nina James, Jannes at Jambres na sumalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan, wala silang inisip na kabutihan. Hindi tunay ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. So nakita nyo mga kaibigan at mga kapatid, napakatindi ng description ni Apostol Pablo sa mga tao sa darating na kapanahonan niya. Subalit niya mga description na yan, yung mga adjectives na ginamit niya, nangyayari po yan ngayon sa ating kapanahonan kahit sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, loyalty to preachers or leaders, mayroon tinatawag na false teachers o mga huwad na mga tagapagturo. Yun ang pumbinasa natin dito sa 2 Timoteo Kapitulo 3, 1 hanggang actually 9. Number 3 problem among the church. Bakit hindi tumitibay o kung hindi nawawala yung mga miyembro ng iglesia? Number 3, undisciplined or unresolved immorality in the church. Ano po nangyari sa Korinto? Talagang maraming problema sa iglesia sa Korinto, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 12. Mayroong sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, mayroon diyang problema sa inyo at hindi nyo dinidisiplina ang mga taong yan. Mayayabang pa kayo, parang natutuwa kayo na may ganyang uri ng kasalanan. Ano bang kasalanan na binabanggit ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto Kapitulo 5, 1 hanggang 12? Ang kasalanan po ng taong yun at membro ng iglesia, ang kanyang ama nagkaroon ng second wife, namatay yung first wife, nag-asawa ulit, siguro mas bata yung naging asawa ng kanyang ama. So itong anak na siyempre binata na malaki na rin, nagustuhan niya yung kanyang stepmother. Siguro baka magkaedad lang sila. So nagustuhan niya at nagkaroon sila ng relasyon na bawal at alam ng membro ng iglesia ng Korinto. Pero pinabayaan nila. At nalaman ito ni Apostol Pablo, may nagbigay sa kanya ng impormasyon, mga pamamahay daw ni Chloe doon sa 1 Corinthians chapter 1. At sabi ni Pablo, kahit wala ako dyan, ang aking espiritu ay nariyan. Kaya disiplinahin nyo ang taong yan. Pwede nyo siyang i-disfellowship. Paalisin nyo sa iglesia at hindi na ituring na miyembro. At sa primero, ayaw gawin ng mga taga-Korinto. Subalit sa 2 Korinto, nababasa natin na nagsisi ang taong yun. Humiwalayan niya ang kanyang minamahal na stepmother at nalungkot. So sabi naman ni Apostol Pablo, siya ay pasayahin nyo, ibalik nyo sa iglesia para hindi siya masyadong malungkot. At nagsisi naman yung tao. So nabigyan ng solusyon yung problema na yun sa Korinto. So hanggang sa ngayon, maaaring mayroong pangyayari na ganyan. Hindi naman po ganyan pangyayari. Sa akin pong lesson last time, ang pangyayari po na nangyari sa loob ng iglesia ay yung tinatawag nating pakikiapid o pagkakaroon ng relasyon na mag-asawa nang hindi pa mga kasal, lalaki, babae, nagsasama sa isang bubong. Kung hindi man, kahit hindi nagsasama, nakikita. Kakaroon po ng relasyon bilang mag-asawa. At hindi po yan pinapahintulutan ng ating Panginoon Diyos sapagkat
ang sagrado lamang na pagsasama ng babae at lalaki sa loob ng isang tahanan ay ang kasal. Okay, ano pa? May problema rin sa chismis o sinasabi nating marites. Gossip, love of preeminence and hindering preachers and members to come to the church. Mayroon pong isang problema doon po sa ikatlong Juan. 3 John chapter 3, ito pong problema nito ay tungkol sa isang tao na ang pangalan niya ay si Diotrephes. Pangalan niya Diotrephes. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Juan sa ikatlong Juan chapter 1 verse 3 hanggang verse 10. Si Diotrephes at sa Demetrio. Sabi ni Apostol Juan, sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinikilala ni Diotrephes. Ang agad niya, siya ang kilalaning pinuno. So mayroong tao doon sa iglesia na sinulatan ni Apostol Juan, sabi ng karamihan, ito raw ay iglesia sa Epeso. Hindi kami kinikilala ni Diotrephes, sabi ni Apostol Juan. Ang hangad niya siyang kilalang pinuno. So mayroong ganyang klaseng tao ngayon. Gusto niya siyang kilalanin na pinakamataas sa loob ng iglesia. Kaya pagpunta ko riyan, sabi ni Apostol Juan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinasabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon, ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at tinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga yun. So tingnan niyo mga kaibigan at mga kapatid, itong si Diotrephes, matindi po itong taong ito. At maaring mayroong ganyan sa loob ng iglesia ninyo. Anong ginagawa niya? Ayaw niyang kilalanin si Apostol Juan, gusto niya siya ang kilalaning pinuno. Ano pa? Nagsisinungaling siya, nagsisinungaling siya tungkol kay Apostol Juan at sa mga kasamaan. Hindi pa siya nasasayahan doon. Pag may dumarating na mga tao, hinahadlangan niya at pinapalayas niya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga yun. Halimbawa, may bisita ka galing sa Metro Manila dito napunta ng Baguio. Andiyan si Diotrephes. Sabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok sa iglesia ito. Ako lang ang pinuno dito. At kung ikaw ay pumayag na sila ay papasukin sa loob ng iglesia, magsamba, hindi ka rin niya tatanggapin. So in other words, yung bisita mo, pati ikaw, na tumanggap sa mga bisita, palalayasin ni Diotrephes. Yun po yung isang problema doon sa kapanahonan ni Apostol Juan, doon po sa iglesia na sinulatan niya. At sabi ng karamihan, ito po ay sa Efeso. So, there are such kind of people, gossip, love of preeminence, and hindering preachers and members to come to church. 3 John verses 9 and 10. Now, ano po ang epekto sa loob ng iglesia kung merong ganitong mga tao sa loob ng iglesia? Number 1, there will be disunity and division in the local church. Magkakaroon po ng pagkakawatak-watak, magkakaroon ng division, magkakaroon ng pagkabahagi ang iglesia. At sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to 13, is Christ divided? Of course not. So huwag kayo maging loyal, maging tapat sa isang tao lamang katulad ni Diotrephes. Sapagkat pag ginawa nyo yan, sabi ni Apostol Pablo, magkakaroon ng disunity, hindi pagkakaisa, kundi pagkawatak-watak, pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. Division and split in the local church will happen contrary to Christ's prayer for unity. Si Kristo po nang nasa Garden of Gethsemane bago siya inaresto, last night niya sa buong mundo, sa mundong ito, nanalangin po sa John 17 verse 20 to 21. Sabi ni Kristo, Ama ko, sana'y maging isa sila, katulad ng ating pagiging isa. Ikaw at ako ay iisa lamang. Pinadalain ko na sana itong mga tagasunod ko ngayon at sa darating kapang panahunan ay magkaisa sana at hindi sila magkawatak-watak, hindi sila mag-aaway, hindi sila magkaroon ng division. Subalit nangyayari po yan, bagamat nanalangin si Kristo na huwag magkaroon ng pagkakawatak-watak, pagkabahabagi
ang iglesia na nangyayari po kahit sa ngayong kapanahunan. Ang mga tao talaga, ang sinusunod nila sarili, hindi Panginoon Diyos. The church will also be evil spoken of and become a stumbling block to the community. Ano po ang epekto kapag nag-away-away ang mga miyembro ng iglesia? Mga namumuno at ang mga miyembro hindi nakakasundo, which is happening even today in different churches of Christ in the whole world and not only in the Philippines. Ano sabi ni Apostol Pablo? Romans 14:16, kapag karoon ng pagkabahabagi, division, pagkawatak-watak, anong sasabihin ng tagalabas? Ganyan pala yung mga miyembro ng iglesia ni Kristo. 33 anyo domini daw. Sila daw yung original. So sa halip na mahikayat sila na maging miyembro ng iglesia ng Panginoong Kristo, lalayo po sila at masama ang sasabihin nila. Hindi lang sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan, kundi sa lahat ng tao na nakakasalubong nila. Ganyan po ang epekto. Outsiders will also lose confidence in the people and in the church. Proverbs 11 verse 23. Sabi ni Haring Solomon, Kawikaan 11:23, ang mga tagalabas ay mawawala ng tiwala sa mga namumuno sa iglesia at pati na mismo sa iglesia. Yan ba yung tunay na iglesia na sinasabi ninyo? Bakit nag-aaway-away kayo, nagkakawatak-watak kayo, nagkakabahag-bahagi kayo? So when there is disunity in the local church, ang epekto po yan, masama ang epekto sa mga tagalabas. Yung tagalabas yung hindi miyembro. Masama ang sasabihin na ganyan pala kayo dyan sa loob ng iglesia ninyo. At panghuli na parte ng ating leksyon, resilience is the way to face trials within the church. Ngayon, kung ikaw ay mahina na miyembro, kulang ka sa tinatawag nating resilience, pagiging matibay sa loob ng iglesia, ano po mangyayari? Sa halip na magpatuloy ka na sumamba kay Kristo, paglingkuran ng ating Panginoon Diyos, mawawala ka. Mas mabuti pa, doon na lang ako sa aking pinanggalingang reliyon. Babalik ako sa mundo sapagkat nag-aaway-away naman kayo. So what's the meaning of resilience? Is the capacity to adapt successfully to challenges. Ulitin ko po. Pag sinabi ng resilience, matibay, ibig sabihin, ano man ang mangyari sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia, kaya mo pong harapin kahit anong uri ng paghamon. Yan pong ibig sabihin ng resilience. Solomon wrote in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Medyo mahaba po ito pero paigsiin lang po natin. Though one may be overpowered, a course of 3 strands is not quickly broken. Pag nag-iisa po yung tingting ng walis, ano po mangyari? Madali pong baliin. So balit sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes or mga ngaral, chapter 4 verse 9 to 12, medyo mahaba po ito, pero paigsiin na natin. Though one may be overpowered, pwede bang matalo pag iisa ka lang? So balit pag nadagdagan ng isang tingting, maging 2, 3, 4, 5, pag marami na pong tingting, a cord of 3 strands, sabi ni Haring Solomon, is not quickly broken. Kapag ikaw ay may kasama na, kayo ay nagsasama-sama, nagtutulungan sa loob ng iglesia, hindi po kayo madaling ibagsak. Hindi kayo madaling putulin, hindi kayo madaling gapiin ng kalaban. At sino po talaga ang kalaban natin? Yung mga leader na yan na sinungaling, mga false prophets, actually mga instrumento lang po yan ni Satanas. Behind these people, these evildoers, are actually Satan and his demons. Gumagamit po siya ng mga demonyo para gawing magulo ang iglesia na lokal. Yun po ang ginagawa ni Satanas. So we become resilient when we develop and diversify our emotional, financial, and spiritual reservoirs. Ang resilience po, ang pagiging matibay, dapat matibay sa emosyon, pati yung ating damdamin. Matibay din tayo sa ating mga pagsusuporta sa iglesia sa pamamagitan ng pera at matibay din tayo sa spiritual na bagay. In other words, panay ang basa ng Biblia, panay ang aral, panay ang application na nababasa natin sa Biblia. Yun po ang importante kapag tayo ay maging
resilience. Now, here are some tips. There are about 7 tips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na tips or sabi na nating guidance, suggestion kung paano tayo magkaroon ng tinatawag na resilience, pagiging matibay sa loob ng iglesia, bagamat may mga pagsubok, may kapigatian, may problema. Number 1, develop relationship that are good for the soul. In other words, kung may kaibigan ka o kasama ka sa Diyos na hindi magandang pag-uugali, na medyo negative palagi ang pag-iisip, huwag ka na makipag-associate doon. In other words, lumayo ka sa kanya, lumapit ka sa mga taong matitibay, malakas ang pananampalataya sa Panginoon. Number 2, spend time reading scriptures and incorporate prayer into your life. Magbasa ka ng Biblia at pag nabasa ka, manalangin ka sa Panginoon na sana Panginoon, tulungan mo ako na ang mga nababasa kong mga talata sa Biblia ay mabigyan ko ng aplikasyon sa aking buhay, pati na rin sa iba. Number 3, attend to your mental health through therapy and medication management. Yung ibang mga tao, hindi na kaya yung problema. So sabi na yung suggestion na ito, kung may problema ka, hindi mo na kaya at wala kang mapuntahan, merong mga psychologist dyan, ay psychotherapist, magpatulong ka sa kanila. Siyempre may bayan po yan. Pero kung meron kang mga kaibigan na hindi talaga official psychotherapist o psychologist, pumunta ka sa kanila at humingi ka ng mga tinatawag nating counseling or advice. And by the way, by next week, darating po si kapatid na Richard Emperado, Dr. Richard Bragaling po ng Visayas. Kakaroon po siya ng personal counseling seminar dyan po dito sa Baguio at sasabihin ko kung saan lugar yan. Anyway, kung interesado kayo, you are invited. Member ka man ng church o hindi, you are invited for seminar, libre po na counseling seminar para sa mga preachers at pati na rin sa mga membro ng iglesia. Number 4, practice self-care and learn to rest. Self-care means alagaan mo yung sarili mo. Kung halimbawa, kulang ka sa tulog, kulang ka sa pagkain, kulang ka sa pahinga, magpahinga ka. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi, number 1, kung wala kang kasama sa bahay o nasa trabaho yung mga kasama mo sa buhay, dapat alagaan mo yung sarili mo. You have to take care of yourself and learn to take rest. Huwag ka masyadong maging busy sa trabaho. Magbigay ka ng tinatawag na panahon para mabigyan ng kapahingahan ang iyong katawan. Number 5, cultivate hobbies and interests for creative outlets. Halimbawa, puro ka na lang trabaho, wala ka ng pahinga. So, karoon ka na ng konting hobby or interest. Huwag sabihin sa iba, basa ng libro, punta ron, pasyal sa mga kaibigan, pwede rin mag-exercise, jogging, walking, etc. No? So, yun po yung tinatawag nating hobbies. Makipag-socialize ka sa mga kaibigan. Number 6, find a joyful place and spend time there. In other words, ano yung lugar na yun na mapayapa? Makapagpapahinga ka, mapapakinggan mo lang yung mga huni ng ibon, pwedeng Burnham Park o sa ibang lugar na matahimik. Have peace of mind. And then of course, habang may peace of mind ka, pwede kang manalangin sa Panginoong Diyos. Yan po ang suggestion. Number 7. Number last suggestion, how to become resilient para maging matibay tayo spiritually, physically, and emotionally. Exercise and create healthy food habits. Okay, exercise, sabi ko kanina, jogging, walking, pati bicycle, pwedeng kumain ka ng healthy foods. Huwag ka kumain masyado ng sinasabi nilang street foods o kaya naman yung mga foods dyan sa tinatawag nating food chains. Pwedeng prutas, pwedeng gulay, etc. So, yan po yung mga suggestion. There are about 8 suggestions on how to develop or build recipients, kung paano ka maging matibay spiritually, physically, and emotionally. Kasama po rin yung financially. Of course, meron tayong mababasa sa sulat ni Apostol Pablo. Kung kayo pa ay may Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa babasahin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 4 verse 5 to 7. Ano sabi ni Apostol Pablo dito sa Pilipos chapter 4 verse 5 to 7? Okay, ito po ang ating pagbabasa
Sa Philippians chapter 4 verse 5 to 7. Ano sabi ni Pablo? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ngayon, pwede pong hingiin yan, peace of mind, katahimikan. That's a gift from God. Kung minsan yung sobrang problema, sobrang trabaho, nakapagbibigay po ng kaguluhan sa pag-iisip. Sabi ni Apostol Pablo, very, very, very good advice. Do not be anxious about anything. Huwag ka mag-alala kahit anumang bagay. But in everything, sabi niya, by prayer and petition, manalangin ka, humingi ka, ibigay mo ang iyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi nauunawaan ng tao ay magbibigay ng kalakasan sa iyong puso, sa iyong isip, sa pamamagitan of course ng ating Panginoon Kristo. And finally, sabi niya pa rin dito sa Philippians chapter 4 verse 8. Pinakamaganda pong bersikulo ito, mga kaibigan at mga kapatid. Bilang pagtatapos, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Bisahin po natin sa Ebukang Ingles. The Apostle Paul said in Philippians chapter 4 verse 8, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if there is anything excellent or praiseworthy, think about these things. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4 verse 8. Sa ating po pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, si Santiago po, kapatid ng ating Panginoon Kristo, mayroon siyang helpful words to become resilient amidst trials and temptation. Mababasa po yan sa sulat ni Santiago, the Lord's brother, in the book of James chapter 1 verse 2 to 4. Santiago sa English, James, pero sa Pilipino po, ang kanyang pangalan ay Santiago. Hindi ko alam kung bakit yung James naging Santiago. Marahil next time pag-aaralan po natin kung bakit tinawag siyang Santiago, at sa English po ang tawag sa kanya James. Pero dapat, kung sa wikang English, Espanyol po ito, ang pangalan niya ay Jaime. Pero hindi ko lang alam kung bakit from English ang pangalan niya ay nagiging Santiago. Alright, sabi ni James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ayun pong sabi ni Santiago, count it or pure joy. Matuwa kayo, maging happy kayo when you face trials, kahit may mga pagsubok na dumarating, sapagkat ang mga pagsubok na yan, sinusubukan lamang kayo para magkaroon kayo ng tinatawag na perseverance, resilience, o matibay na kalooban sa isip, sa salita, at sa gawa, in the name of Jesus Christ. Finally, brothers and sisters, sabi ni Apostol Pablo, added these things, resilience amidst trials in the church, sabi ni Apostol Pablo sa Philippians pa rin, Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Finally, Apostle Paul said, this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and in the depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through our Lord Jesus Christ, to the glory and praise of God. Sa wikang Pilipino, sabi niya, ito ang panalangin ko, nang inyong pag-ibig ay lalong umalab
at kayo magkaroon ng mas maraming kaalaman at maraming pagkakaunawa para maintindihan ninyo at maunawaan ninyo ang maganda, ang malinis at walang bahidungis na pag-iisip hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo na punong-puno ng katuwiran na galing sa ating Panginoong Diyos sa kaluwalhatian at sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Lord Jesus Christ, thank you Lord for our lesson. Salamat po sa mga tagapakinig, sa aming subscribers, sa aming mga supporters, ang World Radio International. Salamat din kay kapatid na Rico and Sally Canlas sa San Fernando City, Pampanga. Salamat kay Sister Rose and June Ontalasco from Canada. Salamat din kay Brother Nards and Bibing Tuanyo ng Dao Capiz. Salamat kay kapatid na Greg, Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan. Of course, Brother June, Sister Dina Kaugiran, Yasmin of Metro Manila Congregation. At sa lahat po na tumutulong, Sister Viola and Brother Ed Lauder sa California. Lahat po na tumutulong sa programang ito, sa pangangaral na ito sa YouTube, sa radyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, and we pray for all our listeners, our subscribers. Hanapin po natin ang katotohanan sapagkat sinabi na ating Panginoon sa Kristo, John 8:32, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ito pong aming dalangin, Panginoon, lakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at patuloy din na pinapatawad namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, Jesus. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.